Yo, kamusta kayo mga friends kong malulupet? Long time no vlog. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi nung isang linggo nga pala bagyuhan. Pero lumabas din ako nung isang linggo. Punta ako sa girlfriend ko sa Kalatagan. Tapos nung Sunday anong tawag dito? Nagpalagay lang ako ng bakod sa aking ngipin. Kahit ulanan na nakapagpabakod ng ngipin. So ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi ngayon lang may panahon ulit. Yun nga, gawa na ng bagyo. Ayoko namang mag-vlog ng naulan. Gawa nga hindi nyo rin naman maaaninaw ang kalsada, diga. So yun, yung araw nga pala ako magpapalinis lang ng aking motor. Tapos diretso magbabayad ng monthly niya for 7,186, diba? Monthly tayo may binabayarang 7,000. Apakabigat sa bulsa. Tapos ano pa ba, bibili lang ako ng langis Shell Advance para pagbalik ko sa bahay is mapa-change oil ko dun sa may mekaniko doon. Yun lang naman ang ganap ko for today. So natutuwa lang ako kasi ang motor ko is 1 year and 6 months na ngayong May. So June 1 na nga pala ngayon, no, Sabado, June 1, base sa pagpi-filming ko nitong aking vlog. So nitong May 30 ay yun nga 1 year and 6 months na ang aking motor. And ako'y natutuwa kasi ang bilis ng panahon. 6 na hulog na lang, after nitong hulog na to mafulfill ko na ang kabuuan ng aking motor. And konting panahon na lang at mapapasakin na ng lubusan itong aking si Snow. So yun, natutuwa lang ako kasi kahit papaano ay nakapundar ako ng ganitong bagay na mapapakinabangan ko sa mahabang panahon. So aalagaan ko pa rin siya kahit akin na siya. Sobrang aalagaan ko pa rin to. Siyempre ano ba naman yung every 2 months ka lang magpapalit ng langis, every week mong ipapalinis or ikaw yung maglilinis. Hindi na ako masyado naglilinis ng motor ko. Ko na lang, pinapalinis ko na lang siya. Pinapakarwash ko na lang. Kaya wala, natutuwa lang ako. Gusto ko lang ma-share sa inyo na gano'n na yung yung kabilis yung panahon ng pagbabayad ko dito, patapos na agad. Hindi ko na rin namalayan na halos mag-iisang taon na to, magdadalawang taon na tong si Snow. Wala, ang sarap niya gamitin ganun pa rin masasabi ko naman kahit papaano sulit naman yung aking pinagbabayad dito kasi doon pa lang sa mga napuntahan kong lugar na matagal ko nang gustong puntahan na hindi ko mapuntahan dahil wala naman ako sasakyan. So tuwan-tuwa ako na napupuntahan ko na yung mga lugar na yun gamit itong sasakyan ko, diba? Kahit sabihin na ang laki ng tubo yung interest. Grabe talaga yung interest, hindi ako makamove on. So sabi ng iba, nakakapanghinayang daw yung monthly na pagbabayad ng motor. Tapos mababatak din naman, 'di ba? Kung gusto mo naman yung motor na bibilhin mo, bakit naman nakakapanghinayang? Hindi naman nakakapanghinayang. Kasi ako, ito motor ko, 'di ba? Monthly siya binabayaran, hulugan. Hindi man ako nanghihinayang kasi gusto ko tong motor na 'to Tapos dun sa sa tot na mababatak, wag mong hahayaan mabatak, syempre. Bayaran mo siya ng naaayon sa due date. Pagka hindi mo talaga siya binayaran ng mga 3-4 na buwan, mababatak talaga yan. Kaya dapat kung kukuha kayo ng hulugan ng motor, kailangan meron talaga kayong yung aasahan na monthly natatanggap na pera. Syempre dapat buo ang loob nyo na babayaran nyo siya monthly. Parang i-commit nyo yung sarili mo, na magbabayad ka nga buwan-buwan, 'di ba? So ako, kaltas talaga sa sahod ko lagi, 7,000 isang buwan. And syempre hindi ako ma-absent. Minsan nga wala natitira sa akin Kahit yung tipong pang kape man lang o kaya pang milk tea man lang, pang pizza man lang, wala minsan natitira sa akin. Gawa nitong motor ko. Pero masaya naman ako, lalo na kapag may ride ako. Kaya kahit sabihin na wala natitira sa akin sa isang buwan, siguro may mga natitira sa akin halos mga 500 isang buwan. Kasi hindi lang naman tong motor yung binabayaran ko nagbibigay pa ako sa bahay ng 10,000 isang buwan. Buwanan na yun, yung parang
binibigay ko sa bahay panggastos ganyan, 10,000 isang buwan. Pambayad sa kuryente, mga ganan. Tapos itong motor ko 7,000 per month. So okay naman, nakaka-survive naman kahit papaano. Kasi nasa bahay lang din naman ako nagtatrabaho. So wala akong gastos pagdating sa sa trabaho, pagkain. So sa bahay lang din naman ako nakakain. Hindi ko na kailangan ng mga kung ano-anong kinakain. Basta kumakain ako umaga, tanghali, hapon, gabi. Okay na ako doon. Kahit na matira sa akin sa personal kong pangangailangan is lang, barya-barya lang, okay na ako. Hindi nga rin ako nakakabili ng mga bagong damit. Pero okay lang yan. Hindi mo naman kailangan anong tawag dito, mag show off sa ibang tao. Ang mahalaga, nakaka-survive ka at masaya ka sa buhay mo. May mga problemang dumarating, lalo na financially, kasi hindi naman tayo financially free. So may mga tayo talaga, may mga consumption tayo buwan-buwan, mga bills, may mga pang daily living natin. So yeah, as long as nagsusurvive ka at masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka sa buhay mo, wala kang inaapakang ibang tao, wala kang shame na ibang tao, ganyan, masaya mabuhay mga friends. Kasi dito naman talaga pupunta mga pera natin eh. Saan pa ba natin dadali ng pera natin? Syempre para maging masaya tayo, huwag tayong magpaalipin sa pera. Pero syempre, unang-una, alamin mo yung priority mo. Hindi pwedeng kapag gusto mong gumastos, gagastos ka doon sa bagay na gusto mo. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan, kapag may naisip kang gastos, titingnan mo muna kung may maapektuhan ba sa pamumuhay mo o sa araw-araw mong buhay. Ganun lang din naman yung natutunan ko sa buhay eh. And ang sarap lang yung hindi ka nagmamadali, kasi kung dumarating yung mga biyaya. Kapag hindi ka nagmamadali, mas madali siyang tanggapin na parang andito lang muna ako sa ngayon, pero pagdating ng araw, 'di ba? Malay natin. Ang sarap lang sa thought na na ganon, na parang chill ka lang sa buhay, ang saya-saya, pero at the same time nag-grind ka para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay, 'di ba? Enjoy lang natin at tayo ay magiging masagana pagdating ng panahon. Kanya-kanyang oras lang yan. Nga pala mga friends, baka gusto niyo sumama, may itatry akong loop. Mabini loop. Pupunta lang ako sa Mabini for isang lang naman siguro yun. Wala pang 2 oras na ride yun. Galing dito sa amin, ewan ko lang pagka galing sa inyo. Pero ayun, mabilis lang na ride yun. Natapos din ako. Tapos na ako magpalinis ng motor at saka magbayad. Init. Time check is 11. Inabot na ako ng 11 din eh. Tagal doon kasi sa kabila sa Yamaha, naka-offline daw yung system. Kaya lumipat ako din sa motor trade sa Luog. Doon ako dinala. Doon daw ako mag-process para makapagbayad. So yun mga friends, base nga sa sinabi ko kanina, apakasaya kasi konting panahon na lang mababayaran ko na ng buo tong si Snow. So May ngayon, June na pala, hindi, sa 30 June, July, August, September, October, November. So mga 6 months na lang nga at mababayaran ko na ng buo ang aking motor. Bibili lang ako langis din sa Shell para pag uwi ko sa amin, papapalitan ko na rin ang langis kasi 19941 na. 1994 na ang aking tinakbo after ko magpa change oil. Yan tayo, bibili lang tayo ng oil. Kainit laba dining malilum-lilum na parkingan. Init. Pool laban tayo din init. Sarap din yung lamig may pag-asa. Upo muna tayo, walang tao bili tayo ng langis. Alin kaya maganda?
Sana may mag-attend sa atin dito. 100% synthetic. Shell Advance. Ang init sa ano. Shell Advance. Ano to? Ba't may go plus? Okay. Wala na yung long ride. Ultra. Kaya ito babayaran. Wait daw, wait. Gorabels na ulit tayo. Nakabili na tayo ulit ng langis. Shell Advance. Tulak. Okay, tulak daw. Yeah, init ah. Luto na naman ng balls dito. Ay siya, nakalimutan ko. Doon na lang pala. Hanip na yun, nakalimutan ko bumili ng oil filter. Pauli-uli na. So yun mga friends, magra-ride nga pala ako next week. Gaya ng sinabi ko kanina sa Mabini, iloloop ko yung Mabini. Try ko lang ikutin. Umaga yon. Gusto ko kasi maka-witness ng sunrise. Baka mga anong oras kaya maganda. Kasi maliwanag na yung ano mga alas 5 siguro ng umaga. Kung gusto niyo sumama mga friends, mag-chat lang kayo sa aking Facebook page o kaya mag-chat kayo dun sa group chat, dun sa anong tawag dito, dun sa Sniper 155 Gloss Black, may community chat naman dun. Tsaka magpo-post din ako doon, baka sakaling may gustong sumama tagpuin na lang tayo dun sa Mabini. Wala lang, gusto ko lang mapuntahan yung Mabini na yun. Shoutout sir. Grabe, sobrang init. Katanghali ang tapat ba naman. Umulan lang sa amin nung bumagyo pagkataas ng bagyo, ganito ulit ng panahon. Sobrang init na naman. Kaya pala umulan, may bagyo. Akala ako dire-diretso na yung tag-ulan season na, hindi pa rin pala. Sobrang init na ulit parang ano na ulit yung mga buwan ng April hanggang grabe. Alinsangan ng hangin. Baka gusto niyo sumama mga friends, mag-ano na lang kayo, mag PM na lang kayo o kaya mag-comment kayo dito. Breakfast ride yung breakfast ride. Hahanap na rin tayo ng mapapag-almusalan doon. Pag wala di Jollibee. So yun lang naman mga friends, na i-share ko lang sa inyo. Itong aking motor malapit nang matapos ang hulog. So yun lang naman ang kabuuan ng aking vlog ngayong araw. Natutuwa lang ako. Maraming salamat nga pala dun sa mga palagi nag-aabang, sa mga palagi nag-aabang ng ating mga vlogs at hindi nagsasawang manood. Maraming salamat po. Tsaka sa mga bago nating subscribers dyan, mga friends natin dyan na bago, maraming salamat din at nakabisita kayo sa channel ko. At kung bago ka pa lang dito at nagustuhan mo tong content na to at gusto mong abangan yung mga susunod natin na vlog, consider mo na rin mag-subscribe and abangan yung mga susunod nating video. So nabanggit ko nga na magmamabini loop ako, and then pagka siguro open na yung glass bridge sa Monte Maria, pupuntahan namin yun ng mga tropa ko. Abang-abangan nyo lang mga friends, at maraming pa tayong darating at lalabas na mga content about sa pagmumotor and gala-gala. Yun lang naman lagi nating content So yun, maraming salamat, and may konti lang akong paalala na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.